Judges chapter 2, verse 8 down to 13. Judges chapter 2, 8 down to 13. Judges chapter 2, 8 down to 13. Palitan po. Sa verse 8, and Joshua the son of Nun. Dito po sa chapter 3. Chapter 3, verse 8 down to 13. Chapter 3. Chapter 3 verse 8 down to 13. Palitan po. Therefore the angel of the Lord was hot against Israel, and he sold them into the hand of Kusan-Risatin, king of Mesopotamia. And the children of Israel served Kusan-Risatin 8 years. Verse 9. And when the children of Israel cried unto the Lord raised up a deliverer to the children of Israel, who delivered them, even Othniel, the son of Kenaz, Caleb's younger brother. And the Spirit of the Lord came upon him, and he judged Israel and went out to war. And the Lord delivered Kusan-Risatin, king of Mesopotamia, into his hand, and his hand prevailed against Kusan-Risatin. Verse 11. And the land had rest 40 years, and Othniel the son of Kenaz died. And the children of Israel did evil again in the sight of the Lord. And the Lord strengthened Eglon, and king of Moab, against Israel, because they had done evil in the sight of the Lord. Sabay tayo ng 13 God. And he gathered unto him the children of Ammon and Amalek, and went and smote Israel, and possessed the city of palm trees. So God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po Diyos sa natapos po na paalala mo sa amin sa Sunday School, ganun po sa special number at ang buwan. Salamat po Diyos sa iyong presensya sa pagkilos mong bawat mananampalataya. I pray, O God, na hindi po yung mga sakit si Sister Bernadette, hindi po naglaw na ng nagsuwan ng buhay ng kanyang heart, ay gusto mo mag-iwan po sa inyo, O God. Salamat po Diyos sa lahat may sakit, ay po Father na ingatan mo rin sila, gaputin sa ng sakit, ako kay Grace. Sa sakit po, spiritual, ikit sa lahat, I pray, O God, na tagalingin mo rin sila. Sa lahat nandito ngayon, i-bless mo, O Father, ganun po sa mga kapatiran sa ibang bansa. I pray, O great God, na tulungan mo ako, wala akong kaya ng paliwanag sa magitan lamang yung biyaya. Help me to explain the word of God. At dalayan mo rin, O Diyos, ang kakapagtulong mga bata, ay bigyan mo sila rin po ng wisdom ng blessing ng pang mga bata. In Jesus Christ, I pray. Amen. Lahat ko magsipo. Dito po sa chapter 3 ng Judges, chapter 8, verse 8 down to 13. Therefore the anger of the Lord was hot against Israel, and he sold them into the hand of Kusan-Risatin, king of Mesopotamia, and the children of Israel served Kusan-Risatin 8 years. Ito pong Panginoon po ng mga taga-Mesopotamia na bayan po ay hindi po naayon sa Panginoon po ng Israel. Hello, listen to me. Maliwanag po na ang Panginoon po na kanilang pinaglilingkuran ay nadamay ang mga Israel o mga Israelites. Ibig sabihin, itong mga anak ng Diyos, sila po ay nakipagkaibigan, iyong pong iba ang Panginoon. Kaya mahalaga sa mga mananampalataya na huwag po tayo pong makipagkaibigan pagdating po sa pananampalataya, yung mga iba ang pinaglilingkuran. Katulad yan, ang aking kaibigan, pinaglilingkuran niya ay si Maria. Ako naman si Jesus Christ. Sa kanya naman si Jehovah. Makipagkaibigan ako sa kanila, hindi po sa magitan yung sekta na pagkakaibigan.
Kundi ako'y magkipagkaibigan sa kanila, na-share ko sa kanila ang way of salvation. Ganyan eh. Katulad yan. Naglilipod kay Maria. Ikaw ba ay naglilipod kay Maria dahil kaibigan? Pag namatay ka ngayon, tiyak bang langit. Wala na naman niya sa langit. O hindi na alas. O di share ng gospel. Ganun din po sa Baptista, sa Iglesia. Ganun yun. I-share nyo sa kanila ang gospel. Mahalaga po yun. Katulad nangyari po dito. Kaya ganun na lamang ang galit ng Diyos. Sa mga Israel. Kaya therefore the anger of the Lord was hot against Israel. Yung hot, hindi yung umukulog. Mainit. Galit na galit ang Diyos sa kanila. Pero ganyang ugali, mayroon pa rin ugali hanggang ngayon. Bakit hindi natin kasi palitan yung ganyang ugali ng mga Israel na marunong makipagkaibigan? Pero pati sa pananampalataya ay binaliwala po nila ang advice ng Diyos. Do not be conformed to the world. Huwag kang makipagkaibigan sa sanlibutan dahil oras na magkaibigan ka sa sanlibutan ay pakipagbaka naman sa Diyos. Sabi ng Diyos, kailanman ang Diyos hindi natatalo. Ngayon, susubukan mo makipagdigma. Sige. Yeah? The book of Judges stands in stark contrast to Joshua. Parehas din po yun. Dahil po may pagkasama si Joshua ay obedient na sundalo ng Diyos. Joshua ang obedient servant and he conquered the land. Yung pong lupain na pinangako ng Diyos. Dahil si Joshua, kahit nag-iisa na magiting na sundalo to lead the men of war, ay siya po ay nagtitiwala sa Diyos. Ang mahalaga, yung puro mayroon tayong tiwala. Trust. Sa atin kasi, mayroon tayong tiwala, pero nayayanig. Bakit? May tiwala ka nga sa Diyos, pag dumating po ang trials, nayayanig po tayo. Ibig sabihin, magulgog. Pag ganun ang mangyari, magkaroon ka tuloy ng double mind. Totoo kaya ang magdududa ka kung ikaw na ay anak ng Diyos. Pagdudaan mo yun ang iyong sarili. Dahil po lang sa trials o problema. Pag tayo po ay nakakapit kay Kristo, ang sabi po ng banal na kasulatan, ay hindi tayo mayayanig. Mayanig man ang physical, pero ang pananampalataya nanatiling nakatayo. Bakit? Nakakapit ang ating ugat kay Kristo, hindi po sa ginto o pera. Kasi pag ginto o pera, kakalawangin niyang mawawala. Kung kay Kristo po tayo nakakapit ang ating pananampalataya, mayanig ba ng katawang ito, ang ating pananampalataya ay nanatiling nanindigan? Sa atin, hindi ganun eh. Pag tayo may problema, nayayanig pa ang katawan, nayayanig pa ang pananampalataya. Kaya ang problema, hindi po sa Diyos, kundi sa atin bilang mga tagasunod sa kay Kristo. Bilang sundalo ng Panginoon, dapat kung ano po tayo sa ating pong standing ngayon o standing bukas, huwag tayong magpapalit o huwag tayo pong magbago sa oras, sa kondisyon ng ating kinakatayuan, kundi tayo po ay dapat nanatili. Alin ang nanatili? May problema o wala ang ating pisikal na kalagayan, huwag tayo pong magbabago. Katulad niya. Hello, makinig po. May lumapit sa'yo. Ano bang problema mo? Kailangan problema ng pera eh. Pera may nata 10,000 sa church ka namin. Meron ka niya. 10,000 sa church ka namin. Doon ka babautismo. May 10,000 ka. Ay, napunta nga doon. Bautismo na. May negosyo na. May 10,000. Nakausap ulit. Ba't nga ganyan ka ulit? Kasi wala akong magawa kasan. Doon ako nagkautang na. Nabautismo na ako doon. Hindi ako sinisili 10,000. 10,000 ang katapat. Yung pananampalataya. Dahil kailangan mo ang pera, kailangan mo po yung survival physical, mas higit tinignan mo ang pera kaysa yung pinanggalingan.
hindi, naninindigan tayo na hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga anak kung lamang tayo maging obedient. The problem there is, ang ating pong disobedient na ugali, hindi natin tinatanggap. Kailan walang pagwawagi sa lahat ng digmaan kung mayroong isa ay tulisan sa loob ng grupo? Kailan wala. Ang grupo mapapahamak. Ay mga militaryo, kahit 50% infantry o mga lawin o mga matitinding training, kung mayroong isang hudas doon o isang spire ng kaaway, mamamatay sila. Di ba? Isang granada, 3 granada, wasak ang 50. Ibig sabihin, ang gusto kong tumpukin dito, ang gustong sumbukin ng Bible, itong mga Israel, nanggaling na sila sa Diyos. Pero bakit mayroon pa rin silang ugaling disobedient? Gusto nilang magkaroon ng iba pang Diyos. Kasi ang kanilang paningin ay ginamit nila ang mata kaysa yung pananampalataya. Kung ang mata ang gagamitin mo, pwede tayong matiso. Kung mata ang gagamitin mo, pwede tayong bumagsak sa ating kinalalagyan. Ha? Kaya, ito lang masasabi ko sa iyo, mananampalataya. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang Book of Judges, pinapakita sa mga Israel na itong mga Israelites na anak ng Diyos, dinisregard po nila ang advice ng Diyos na Espiritu sa kanila. Ang liwanag na kanya. Pero ang problema sa mga Israel, naghahanap pa sila maliban sa Diyos na gustong kakampi dahil mas pilit na malakas ang magnet yung nakikita ng mata. Katulad yan, nakikita ng mata. Ang daming mandirigma. Matindi ang kanilang depensa. Aba, parang imposibleng mabuwang. Imposibleng matatalo sa digmaan. Kasi yung pananampalataya, hindi yung pa nakikita, naniwala ka na. Parang nawawala na yun. Marami ang frustration sa buhay, sasabihin mo. Marami ang problema sa buhay, hindi mo sinasagot ng Panginoon. Mas matindi pa yung nakikita ko, para sigurado pa. Kaya dapat nating patayin yung ugali ni Thomas. Yung ugali ni Thomas. Yak pati, yak kita. Hindi ako naniwala hanggat hindi ko makita. May Thomas ngayon dito eh. Kung sana pwede lumagarin ng rin, lalagarin ko rin na yan. Wala tayong magagawa eh. Ha? Mayroon din yung pananampalataya mga members. Hanggat hindi ko makikita, so hindi ako naniwala. Eh, kung basihan ng Bible dito sa Old Testament at sa New Testament, proven na po yung pananampalataya na hindi nakikita at proven na sinakot ng Diyos. Isang pa, yung pangako eternal life. Yung eternal life, ha? Lahat na tumanggap kay Kristo ay pinangakuan ng Panginoon ng eternal life. O, di ba na, Pastor? Buhay pa ako eh. Paano kung wala akong totoo? Hindi. Ito ngayon. Ang sabi ng Biblia, dito sa Old Testament, wala akong sinabi ng Diyos na hindi tinupad ng Diyos. Dito sa Old Testament, believe in me, believe in God. Believe in God, believe also in me. Manampalataya sa Diyos Ama, manampalataya kayo sa akin. Yung pananampalataya na mayroon ka, ay hindi mo ibinigay ni Juan yung pananampalataya niya. Nanggaling po sa banal na kasulatan yung pananampalataya. Ngayon kung galing sa banal na kasulatan, bakit hindi ka maniwala sa Bible? Ang science, kailangan ng proof, evidence. Sa korte, beyond reasonable doubt, preponderance of evidence, prima facie evidence. Kailangan tayo. Pero ang mga bagay na yung sinasabi ng Diyos sa atin, pag hindi ka maging masunurin sa Diyos, ang ginawa ng Israel, sila pa yung humanap ng ibang Diyos. Iyon ang susunod na gagawin ng isang mananampalataya. Kung hindi ka maniniwala sa Diyos, maghahanap ka ng ibang Panginoon. Anong Panginoon? Ito hindi lang yung Panginoon na reporto, ganyan, hindi ganyan. Maghahanap ka yung mas importante sa iyo. Ano yung mas importante? Kumita ng pera. Kahit linggo magtrabaho. Dahil gusto mong kumita ng pera, mas mahalaga yung araw ng linggo, kumita ng pera, kaysa yung pupunta ka sa simbahan, wala ka ng pera. Di ba gano'n?
Kaya kung mas mahalaga ang kumita ng pera sa linggo, i-disregard nila ang Diyos. Ang sabi ng Bible po ang ating binasa sa chapter 8, ganun na lang ang paggalit, ganun na lang ang galit ang Diyos sa kanila. Kaya ang Diyos pinahintulutan ng kaaway na itong mga Israelites ay hindi po katulad ng Israel na nananampalataya sa kanila. Hello, are you with me? Amen. The recurring result of the abandonment from God's laws is a corruption from within. Corruption from within. And operation from without. Within, paloob. Without, palabas. Sa ating katawan, dati bagis, mauuyan. Ngayon dyan unin, sundalong mandirma. Meron yung tinutukoy na kasabihan. The greatest defeat. Sabi ko na ngayon. The greatest defeat is, mahalaga yun eh, ang pinakamatinding pagkatalo ng isang mandirigma na huwag lamang matalo ang heart. The greatest defeat. Then, mas maganda yung the greatest defeat. Matatalo man ang katawang ito, pero hindi pinagwagian ng kaaway ang puso. Iyon ang mandirigmang sundalo ni Kristo. Pero ang mga sundalo ng Panginoon, out of 100, baka 10 lang ang mandirigma. Pero ang Gethsemane Christian Baptist ay hindi po ganoon ang ating hangarin. Ang hangarin po natin habang tumatagal po na mananampalataya, dapat tayo magmamature bilang anak ng Diyos. Hello. Maraming mga Kristiyano ngayon na matagal ng Kristiyano, hindi pa rin mga. Pag gano'n ang ating mga ugali mga kapatid, pagpunta mo sa church, hindi ka nakikinig. Pag uwi mo, parehas pa rin ang kinain mo. Pagpasok ka ng kasimangon, pag uwi, gano'n din. You miss. Na-miss mo po ang pinakasend ng pagpunta mo sa church. So that's why we are here to the church, to hear the message of God. Kasi ang sinasabi ko ay nagmula sa banal na kasulat. Kaya, ang title ng mensahe, nandito po sa ating talata. You have not obeyed my voice. Hindi mo pinakinggan yung voice. Bakit hindi sinabing salita? Makinig po rin sila. Yung voice. Nagsalita man, katulad po yung si Saul, hari ng Israel. Nakiusap ang Diyos na si Jesus Christ kay Saul. Pero hindi narinig po ang kasama ni Saul. Si Saul po ay isang hari po ng Israel, isa pong abogado po, na ito po si Apostol Pablo. Si Saul po ay sikat at mayaman niya. Ngayon, si Saul na ito, nung kinausap ni Jesus Christ si Saul, kinausap niya, hindi narinig po ng mga kasama yung ano ang sinasabi. Pero naririnig nila ang boses. Ngayon ito, ye have not obeyed my voice. Alingahas lamang po. Yung ibig sabihin, narinig mo na yung kunting boses. Hindi mo pa naintindihan, hindi ka na nakikinig. Ibig sabihin, makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Kung ang mensahe, hello, good morning. Di ba sa cellphone, pag nag-ring yung cellphone mo, pag angat mo hello, good morning. Pag ito mga sundalo, patrolman, ganito, ganyan, good morning. Identify yourself immediately. Para malaman kung sino ang tumatawag. Ayaw sumasagot. Pero sa atin, hello, good morning. Sa Diyos, pag angat mo pa lang yung cellphone, ay yung telepono o yung cellphone, pag pindot mo pa lang, para malaman mo po yung kasagutan ng iyong panalangin. Kasagutan, nandyan na po yung sagot.
Bakit? Alam kaagad ng Diyos yung hinihingi. Alam ng Diyos kung nakikinig ka yung sinasabi. Ha? Kasi ang Diyos hindi tumitingin kung ano yung mukha natin, kung paano tayo makikinig. Ako alerto nakikinig, pero ang kanyang utak nasa labas. Diba? Maraming parang pag-ibig eh. Meron yung may sumusulat na ganyan, pero tayo nga yung sa tagapagsalita. Yung style yung mabilig, susulat si mabilig, pero ang kanyang tayo nga doon sa nagkasalita. Hindi ako naniwala na nakikinig at disenta, magsusulat na nakapokus dito, nakapokus at disenta, hindi ka na. Iisa lang pong ang ating pong isip, hindi dalawa. Pag ano yung tainga ay nakikinig doon, yung sinusulat mo hindi nakasentro. Meron din yung nakikinig, akalang nakikinig, parang militaris talaga ganyan. Pero ang kanyang isip, nasa labas. Di ba? Physically present, but ayan, mga sima. Alam mo yung mga Kristiyano, mayroon din gano'n. Nasa church ang kanyang katawan, pero ang kanyang isip, paano kayo mag-unit ng istro maya? Ang tagal ng service, yung kasama ko, naghintay doon. Ganyan. Hindi ko nabirinig ko, ang minsan hindi ko lang. Pag uwi yan, puro yung ulam na isda. Ang kanyang iniisip, huwag ka na pumunta sa church. Bakit? Yun din ang nasa isip mo eh. Ano, may kadit ka. May kadit pa ako. Usapan namin, sabi ko, alas 11, dismiss na. Pala, alas 11 na, di pa na-dismiss. O, yan. Ano kayo sasabihin yung kadit ko ngayon? O, di wala. Puro din ang nasa isip. Pag uwi, hindi ako pumunta sa mga church na ito. Ganyan. O, di wala rin. Kaya, mas maganda na tayo po, bilang mananampalataya, yung word na obey, ay dapat natin makita yung lalim at laman nito na ito ay blessing sa atin kung tayo po ay makinig ang kahulugan ng obedience. Dahil pagdagdagan mo yung obedient na disobedient, ito po ay magbibigay sa atin ng parusa. Gusto mo ba ang parusa? Ayaw. Pero ginagawa naman yung parusa. Unang puntos. Deterioration. Nangyari po sa Israel. Nagkaroon po ng decline o paglayo. Hindi pagsunod sa gusto ng Diyos. Ibig sabihin, yung judges begin with short-lived military success after Joshua's death, but quickly turn to the Lord by their character to repent. By their character to repent, but failure the answer of God. Nagkaroon po ng failure yung pong panawagan nila sa Diyos. Bakit? Nagkukunwaring humihingi ng sorry. Alam niyo, tayo bilang mga anak ng Diyos, meron tayong ganitong ugali. Panginoon, patawarin mo po ako. Di ba gano'n? Pag ginaganyan ka ng Diyos ngayon, patawarin mo ako. Pero ang puso mo, hindi totally humihingi ng tawad. Pinapakita mo ng sao ng humihingi ng tawad para makita mga tao sa Kristiyano. Hindi pwede yung ganun mga brother. Yung mga tribo ng Israel, makinig po, the people lack of unified central leader. But the primary reason for their failure to obey God is for themselves, the attitude of disobedience. Kung bakit ayaw natin kasi kundi yung magiging obedience. Meron ko ba? Military, ano yung military talk nila? Obey first before you complain. Sa atin naman, complain muna before you obey. Saka naman nakita ng ganyan, soldiers of Christ, hindi po ganun ang ating motto. Alam niyo mga kapatid, kahit saan kang lugar, kung nasa iyo ang disobedient na ugali, bit-bit mo pa rin ang malas. Di ba sir? Malas. Minalas sa atang araw pa yan. Yung malas. Pero sa Christian life, walang malas. Buenas. Hindi. Blessing. Talo. Ganyan. Kaya nga, huwag natin pong subukan ang Diyos mga kapatid. To compromise will lead us to conflict and chaos. Yung makipagkaibigan, nagpuproduce ka ng total soma ng kaguluhan. Gusto nyo ba ang gulo? Alam nyo, ang
21 sabi ng Bible, kung gusto nyo ng gulo, huwag yung subukan ang Diyos. Ha? Israel does not drive out the inhabitants. Sa chapter 1, 21, 27, 29, 30. Instead of removing the moral cancer, spread disease. Yung spread disease na mayroon sila, imbes na tanggalin nila yung magkakalat na sakit, ay hindi po yan ang kanilang inalabtuna o kanilang sinentrong gawin, kundi naghahanap pa rin ang ibang paglipod. Alam niyo, huwag na tayong maghanap pa mga kapatid, yung dapat ibang paglipod. Tingnan mo si David. Sabi ni Haring Saul, bigyan niyo po ng espada at shield, yung panangga o cover. Sabi naman ni David, hindi ako sanay sa mga ganyang espada na malalaki, yung mga shield o palasag, hindi ako sanay dyan. Meron akong isang sanay ng aking ginagamit. Hindi ko ipagpasok. Ano yun? Ang kanyang siya. Yan. Physical yun ang physical. Pag spiritual, hindi ko kailanman ipagpalit ang Diyos ng Israel na siya ang aking protection. Protector. Yun po ang spiritual. Pero pag physical na hindi pinagpapalit ni David, yun po slingshot niya. Kahit palitan ko ng sword, ng magaganda, matulis na sword, at magandang cover, hindi pinagpalit yung slingshot na walang cover. Abay, magkasi si David. Pagdating sa pananampalataya, ang protector niya po ay ang Diyos ng Israel. Hindi niya pinagpapalit ng ibang Diyos. Spiritual po yun eh. Tingnan niyo. Itong si David, kung kumuha ng 5 bato, dahil si Goliath, mayroon pang 4 na kapatid. Kasi 5 sila eh. Tag-iisa sila. Yung bato na yun, ganyan kalaki, ganyan kalaki mo yung bato. Basta hindi natin alam kung ganyan kalaki yung bato. Basta bato na ginamit ko sa slingshot. Kung gaano ka ka-expert to tumira, hindi pinag-aralan ni David yun. Yung katulad ng military na bumaril, pinag-aralan niya. Yung slingshot na ganyan, hindi pinag-aralan ni David yan. Sanay sa ganyang armas. Kasi naniwala si David na ang kanyang kakampi ay ang Diyos ng Israel. Mas malaki ang Diyos kaysa yung kanyang slingshot. Kaya kung nung nakita na si Goliath, kahit gano'ng kalaki si Goliath, hindi natatakot si David dahil ang nakita niya, mas malaki ang Diyos niya kaysa kay Goliath. Ganyan po maningin si David dito sa physical. Dahil sa pananampalataya niya, hindi mo kaya yung protector ko. Yun ang pananampalataya ni David. Mas malaki ang protector ko kaysa sa iyo, kahit sino ka ba. Si Goliath, nung simula bata, na-train na naman din mo. Siyempre, kung ikaw naman isang bugero, doon ako kay Goliath. Mula bata, nasanay na sa eskrima, sa espada, sa lahat ng larangan ng gera. Yun po ang buhay niya ni Goliath. Wala pang naranasan. Pagkatalo, puro panalo. Ito si David, ang liit-liit. Ano kaya niya? Physical na ang niya. Pero pagdating naman sa spiritual, mas Goliath si David pagdating sa spiritual kaysa kay Goliath. Mas malaki ang kanyang pananampalataya. Kaya nung tirahin niya si Goliath in the name of the Lord, ginamit niya po yung spiritual word nasa Bible po, yung salita ng Diyos. Ang aking salita na nandito sa lupa ng the Holy Bible, nakasulat na sa langit, it is written in heaven, bumaba lang sa lupa para ipaalala sa kanyang mga anak. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi katalunan. Ang liwanag naman sa Bible, bakit hindi magkakasundo? Bakit? Itong mga Israel, sinubukan nila ang ganitong ugali. Huwag natin tularan ng Israel kung bago-bago. Kung nawala ka ng piso dito, pagka maghanap doon, dito mo. Nasaan yung piso ko dito? Saan ka nawala? Punta ka sa Simani. Punta ka sa Simani. Hindi ka ng sister lately. Doon ko nadapa. Pagka maghanap sa labas, dito ka. Dito rin yung may piso niya eh. Diba? Sa atin, di ba kasi? Punta ka sa labas, dalawa. Kaunta lang dito ka nawala. Nandito rin mo hanapin yan. Go! Malakad sa kalugan ng Panginoon. Ay kung ako ay nangangaral na save by words tayo! Ay dapat meron pa tayo sa inyo. Hindi mo pwede pa ito. Ganito nga. Ganyan na. Pagka may natutunan. Pero save by words tayo! Walang pintipo. Si Mangot lang. Wala.
Dapat matatayo. Saved by word, saved by Christ, tayo hindi pa. Ano? Ha? Hindi po yung gano'n na ano. Ha? Sa chapter 3, verse 15, and comprehend to 16:3, 16:3. The deliverance. Yung communication sa Diyos, nagkaroon po ng pagkakaunawa. Noong lamang ang Israel, buong puso humingi ng tawad. Buong puso humingi ng tawad. Meron kasi kunwari humingi ng tawad, pero sa totoo, wala ka sa hangin. Katulad ni Idre, may siyang kaway sa basketball. May sa basketball itong baka ito eh. Ayan. So, ginanyang mo ako. Hanggat ang muso ko ay nawala na. Mamayang gabi. Yan, tinipog na patay. Kinabukasan, pumunta si Edred. Wow! Kaibigan ko babae ito, kaibigan ko. Wala na hotel. Kahit siya pumatay. Kunwari lang mag-iyak yun. Ganyan ang tao, marunong magkunwari, panlabas. Pero ang kanyang puso, galit na galit. Maganda sa'yo, namatay ka na. Yun nasa puso niya. Pero pag kukunwari, umiyak ko rin. Para ipakita sa mga tao, talaga si itong tao kayo, mamagmaan sa kaibigan. Nangyari ngayon. Sabihin mo, Alex, ako ang happy dito. May suspect kayo pumatay si ganito, sabihin mo siya, kahit siya pumatay, dito. Malayo mag-suspect sa akin, happy. Paano mahuli mo siya ito palang pinag ko? Ganyan. Parang ganun din ang tsura yan eh. Pero huwag natin i-apply sa Diyos. Kasi ang Diyos, bago mo gawin yan, ano mo sa puso mo? Ahas lang, patay ka na eh. May mga magawa natin sa Diyos, hangin lang, patay ng tao eh. Wala pang buto yung hangin, wala pang bata. Pero pwede pumatay ng hangin. Mawala ang hangin, patay ng tao, di ba? Mawala lang, hindi mo papakita yung hangin. Patay ng tao eh. Kaya, yung kung falling away from God, dahil po sa kasalanan, iyong kung pagkaalipin, sunod-sunuran yung mga bisyo, iyong mga bagay na gusto mong ma-restore physically, pero wala po sa buong puso, paglayo pa rin sa Diyos. Paglayo pa rin sa Diyos. Magkaroon lamang ng deliverance, ibalik ng Diyos ang communication. Kung mayroon po tayong totoo, pagsisisi. Amen. Totoong pagsisisi. Malata kami magsisisi. Pag titigaw mo yung dalaga, may sinasabi yan. Pero pag ang dalaga pilipako ka. Hindi pa rin po namin yun. Kung si Sister Lady, tignan mo ang kanyang mata. Parang agila, delikado ka, ganit yan. Pero ang kanyang mata ay parang maano na tupa. Pinapatay ka na. Di ba gano'n? Sign lang yun, sign lang yun. Pero hindi pa sigurado yun. Kasi meron yung, ang kanyang mga mukha ay parang maamo na tupa. Pero ang kanyang puso, punong-punong, galit na galit. Meron din ganun eh. Okay. Dito po tayo sa 21-25. Depravity. Iyon pong mga ugali ng Israel, lagi ipinapractice po nila yung mga corrupt ways, how to live. Hindi po yung pong pamuhay Kristiyano na ayon sa banal na kasulatan. Lagi ang kanilang ginagawa, yung ayaw ng Diyos. Ano po yun? Katulad ko yung pong tinutukoy, apostasy or religious defection. Okay? Tingnan niyo po. Kailanman hindi mangyari sa mananampalataya kung tayo po ay nagkakaisa spiritually. Pag nagkakaisa ang mananampalataya, spiritually, malayo din. Katulad ako, lumakad ako according to worldly ways. I think, hindi tayo magkakasundo. Kung kayo naman ay lumalakad sa earthly ways at ako ay spiritual, heavenly ways, hindi tayo magkakasundo. Papalisin natin yung hindi makikinig. Yan. Sir Lady, lumayas ka, hindi pwede yung doktrina mo dito. Yung saved by works. Yan. Kung hindi ka lumayas, kaya mabahala, Brother Cesar, hilahin mo doon pala. Punta ka na sa Sinilova. No. Sir Grace, kunwari ka nandito, pero sa puso mo wala. Malis ka na, punta ka sa iglesia. Yan. Palisin natin sila.
Hindi naman biblical yung ganyan. Hindi. Ang sabi ng Bible, pray or death. Hindi ikaw sasaka, kundi ang hell ng Diyos. Ganyan, amen. Kaya, ibig sabihin, ang Diyos ang mismo titira. Kaya, bilang mananampalataya, huwag naman natin hindi bigyan ng importansya ng nagbasa ng Bible. Sino sa inyo ang nagbabasa ng Bible? Sa isang chapter, isang linggo. O isang buwan. Nedel, nagbabasa ng Bible yan. Did you read your Bible, bro? Wala. Robinson, did you read your Bible? Yes. Wala hindi. Tama? Yes. Gabriel Cesar, you read your Bible on chapter 8? Yan. Kasi yung Ismail masaya Dapat malungkot sana. Malungkot sana, hindi. Humihiti pa di ba? Kasi ganito na. Di ba? Alam mo si Judas. Ang sabi niya ng Panginoon, matatalinong mga tao nun Nasaan ang ating huhulihin? Tayo ngayon Yun na. Anong kulay? Naka-yellow. Noon hindi ganun. Kung sino ang hahalikan ko, ang mali. Hindi sabi. Mayroon dito naman. Hahalikan nyo. Hello, master. Yung palang, paghalik mo pala yung tao, yung palang sign, na yun ang target. Isa ating yun Saan yung target? Yun yung nakakuliping. Di halatado man, ikaw nagturo. Yung paghalik, malayo ikaw sa step. Kaya matatali ng mga tao nun. Pero ano man ang katalinuhan ng tao? Sa paglayo sa Diyos, mayroon tayong mararating. Puot ng Diyos ang igagawad sa atin bilang kaparusahan sa ating ugaling disobedient. Amen? Makikita ko sa mga mata, para tayong mga mata ng agila. Hindi natin magigyan. Saan mo kung tayo mag-isipan? Ako, ano ang nasa Bible? Para hindi ako sisihin pagdating ng araw na magkita-kita tayo sa langit. Kung sigurado kayo sa langit, magkita-kita tayo daw. Sinabi ko naman sa'yo, Sister Lourdes, to disobey God. Di ba yung pala ko tayo dyan? Sa una, ako simbalating ka. Magdidepensa siya sa harapan ng Panginoon. Sa petsa ng ganito ng buwan, nag-preach ang pastor, Sister Lourdes. Replay. Nakita doon. Mayroon ka bang pwedeng idahilan doon pag nakita ka doon sa mismong camera? Dito sa luwa, may camera. Pahimpang walang camera. Amen? Kaya I challenge you. Mas maganda tayo kung mag-stand lang. Kasi kung hindi tayo magkakaisa, ganito pa rin ang ating attendance hanggat makarating po tayo sa 2020. Kung ganito pa rin ang attendance hanggang 2020, di wala rin. Hindi tayo nagbubunga na. Sa ugali na lang ito, kung hindi isang dalaga. Umalis na, pag-galit ng pastor. Ito naman, hindi in-interview ng pastor. Nagtampo, umalis na. Sana punta? Ibang baptist. Ito naman. So bakit nga umalis? Yung offering ayaw ko ng ganyan. Mali. Ito naman isa. Ayaw ko yung ties yung offering. Ayaw ko offering, mayroon pang ties. Mali. Nagbakti, ipamati na yung kapsa. Nakakay kami ng antika para mabindisyonan ka. Nus di ka antika, saan mo kayo mabindisyonan? Bindisyon, sa una ako Diyos. Tanong sa ating pastor, according to His own ways. Tama ka. Pero according to the Word of God, tama ang salita ng Diyos. In order for you that God will bless your life, dapat tayo po ay makinig. Yung first fruits offering natin maraming hindi nagbigay. Gusto nyo, kunin ko yung pangalan? Ito.
Sabi mo pangalan. Magbayad ka na. Hindi ka magbayad. Tatagayin mo lang doon. Dirty style. Ito yung ganyan. Ang Panginoon, hindi ayaw ng gusto mo. Kung ayaw mo magbigay, ayaw mo rin bindisyon ka. Hindi mo pwedeng gusto mo mabindisyonan, ayaw mo magbigay. Pero pag gano'n, saan mo nasa sa Bible yun? Gusto mo mabindisyonan, ayaw mo magbigay. Sige nga. Sampun na. Ang first fruits offering, yung katawan mo, ibigay mo sa Diyos, living sacrifice. Kaya mo diyan? Living sacrifice. Yun ang kailangan ng Diyos sa'yo. Sa atin. Ibigay mo ang sarili mo, living sacrifice. Holy acceptable unto the Lord. Banal na katanggap-tanggap sa Diyos. Ibig sabihin, ang katawan mo, pinahintulutan mo na siya ang mag-operate. Siya ang magpatakbo yung buhay na hiniram natin. Pag siya ang masunod, bindisyonan ng Diyos ang katawan ito, hindi mo mawala ng pagkain kung masunurin ka lang sa Diyos. Kung lang pagbibigay ng katawan, hindi mo ibibigay dahil gusto mo masunod ang araw mo, Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, Biyernes, Sabado, Linggo. Sa akin. Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado, Linggo. Sa akin. Lunes, Martes, Miyerkules. Sa akin. Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes. Sa iyo siguro. Ganyan ang gano'n natin. Sa iyo siguro. 2 oras na, ngayon na. Hindi na tayo mandaraya, mandarabong pa. Hindi mandarabong, magnanakal. Kung sana mayroon silya electrical ng ganyan, wala eh. Magpasalamat tayo sa Diyos. Napakabait ng Diyos. First fruits offering natin, pinagpaguran ng tawis lang yun. Tawis, hindi pa dugo. Hindi yung gawain. Nakita niyo yung barangay salvation? Makita niyo ang sacrifice doon. Hindi lang pwede hindi natin bigyan ng mga karpentero na gumagawa doon kasi nakahanap buhay naman yun. Nisturbuhan natin ang kanila pong hanap buhay. Kaya pumarti tayo ng kunti. Kung ang karpentero ay kumikita ng 450, o sa 300 naman tayo, yung 150 binigay sa Panginoon. That's a blessing. Ang Diyos ang magbabalik sa kanya, yung nawala sa kanya physically. Dahil ang reason kung bakit natin sa gawain. Lahat ginagawa natin except tayo na effort doon. Dahil lang sa Diyos, hindi naman sa ibang tao. Ito namin ko sa inyo. Kung sa giving pa lang ay nagdua-dua ka, mas maganda kausapin mo na doon. Kausapin mo. Kasi sayang lang yung ibigay, hindi namin kailangan ibigay. Kung agad ka nagdua-dua. Kaasi ka ng kausapin. Ito ang sabi ng banal na salita ng Diyos. Kung hindi ka marunong maging masunurin sa Diyos, how much more na ibigay mo ang buhay mo na mayroong Diyos. Yung pinagpaguran mo, hindi mo kaya sa iba. Pababa ng pananampalataya mo kapsa. Nagpawis ka ng isang araw, binigyan ka ng buhay ng Panginoon, sinilite ka, hindi mo kaya ibigay mo. Di mas lalo yung ating buhay ang hinihingi ng Diyos. The sacrifice, ating itong pinakamatinding giving ay ang ating buhay. I challenge you, brother. In order for us that God will bless our life, stay in the realm of faith. The operasyon, ang pagmamaniho ng Diyos sa ating buhay, let's obey it to allow God to operate His vessel na hirap natin. Huwag natin pakialaman ang ginagawa ng Diyos sa katawan ito. Dahil mas marunong ang Diyos kaysa sa atin. Alam niya ang bukas, ikaw alam mo. Hindi natin alam eh. Ang Diyos ang may alam mo lahat. Sa taon, alam ng Diyos. Kaya biyaya lamang na tayo ay buhay pa bukas at sunod ng tao, nasunod na. Kaya tayo po'y dapat huwag kalimutan na ang salitang disobedient ay dapat natin itakwil yan sa ating kanila. Kailangan ipalit po natin yung obedient child. Pag ang babae ay dapat magpanda. Pagpanda. Di ba gano'n? Mga babae na matanda sa akin ngayon. Alam niyo, yun lang ang pantalon. Ang pantalon. O, sige, subukan natin.
Yung palda mo, ibigay mo kay mister mo. Di ba? Palda si mister. Anong tsura ni mister pag palda? Kahit makita yung legs niya, wala. Kahit tinatawanan ng mga legs niya. Pag ang legs ng pantalon, parang bali, wala. Nasanayan na. Di ba ganon? Ayaw niya kasi, dapat tayo maging masunod. Walang katalunan. Pag tayo masunod sa Diyos. Ha? Kaya, members, mag-mature tayo spiritually. Salamat Panginoon sa iyong kasalpatala ng sa akin. Dalangin ko, Panginoon, na bendisyonan niyo po ang lahat na nakikinig po sa inyong mga mensahe. I pray, O Great Father, na ang iyong salita ay mas higit sa ginto. Ang ginto, kayamanan sa lupa ay may hanggan. Pero ang iyong salita, O Diyos, ay isang buka na walang katapusan. Salamat O Diyos sa privilege o sa privilege na ang bawat mananampalataya yung pong ginagamit to support the work. Nahigit ikaw makita sa lahat ng panahon. I pray, Father, to challenge the members to come to the altar, na sila ko'y makiusap sa inyo, Ama. Nakausapin ka, physically o spiritually. Ano ang po ang kanilang dalangin? I pray, Father, na hipuin mo kailang puso pumunta sa altar. Mga men upstairs, mga women downstairs. Tayo po ay mag-group togetherness sa panalangin. Welcome forward, mga kapatid. Sa ating bisita, meron tayo isang bisita. Ito ang tanong sa inyo, mga. If we die right now, are you sure 100% sa langit? Pupunta mo kadalawa. Kung 100% lang, itaas mo ang langit. Pag hindi, huwag mo na. Hello? Honestly lang po. Mga soul winner, kausapin niyo po si Madam, yung hindi ko pa alam ang pangalan. Okay? Kakausapin niyo siya, galing niyo sa likod, share niyo po yung gospel. Sige, dali. At kung mali pa tayong bisita, wala na po. Kasi kausapin niyo po, share yung gospel sa kanya. Assurance po ng salvation, pwede po doon. Assurance po, share po assurance. Panginoon na makapangyarihan at maunawain na Diyos sa lahat ng panahon. Salamat po, Diyos, sa iyong mga kabaitan, sa iyong kadakilaan at sa iyong pong ipinapagkaloob sa amin, O Diyos, na biyaya, physically, spiritually. At alayin po lahat na nag-forward, Ama, na ang laman ng kanilang puso, ikaw lang po ang nakakaalam, Panginoon. Nadalangin ko, nabigyan mo silang pagkakataon, masagot ang kanilang panalangin. Inadalayan po, Diyos, na pakinggan niyo po ang dalangin ng inyong libro, na hindi lang po yung pumunta sa altar. Mga ladies nasa downstairs, ganun po ang nasa upuan, Panginoon, hindi ko alam. But I pray, Father, na bigyan mo sila, O Panginoon, ng katatagan ng pananampalataya at kagalakan. Sa larangan ng paglilingkod, ang daming discouragement. Sa larangan ng paglilingkod, ang daming po, Diyos, disturbances. Sa aming pong pagpapatuloy paglilingkod. Pero ang aming puso ay nanatili, Panginoon. Nanawa, ito po ang aming pong dapat ilagay na bigyan ng pansin sa lahat ng panahon ng buhay po namin. Ang kahalagaan na laging may sa larangan ng paglilingkod. I-bless mo ang bawat nakarinig ko ng mensahe at maging matatag ang pananampalataya. O tumibay pa ang pananampalataya according to the grace. Ang mga backslider ay pwedeng, Father, na ang kanila pong kahinaan ng pananampalataya, give them more a chance. Nawa, Panginoon, tumatag din sila sa pananampalataya according to the grace. Dalangin ko, Diyos, salamat sa lahat. And I pray, O great God, ikaw nakita sa mensahe. In Jesus Christ I pray. Amen. God bless.